nabasa ko kasi that meron daw mga 7 million na may kidney disease na. Parang may mga issues na, no? So that means, itong mga 7 million na mga pasyente na ito ay papunta to ng dialysis. And of course, paano to ngayon pupunta para mag-kidney transplant? Kidney transplantation, may Z-benefit na siya as of last year, together with post-transplantation medications in both adults and children. Merong 3 na bagong Z-benefits for that. Magandang umaga mga ka-PhilHealth, and this is JJ. And this is RC. And you are watching In Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health. Magandang umaga ulit sa iyo. Miss RC, kumusta ka? Good morning, JJ. I'm good. I'm very That's good. great to hear. Yeah. So, taking off from our last episode kung saan tinalakay natin ay ang usapang bato, kidney, no? na kung ano yung mga benefits din ng PhilHealth para sa CKD5 or yung chronic kidney disease 5, yung dialysis, hemodialysis. Hemodialysis, peritoneal dialysis. No? Yan. So ngayon may part 2 tayo. Oo, kasi hinirit mo Mahaba-usapan na. yun di ba? Hinirit mo kasi to, Ma'am RC eh. Oo, kasi dialysis is just one part, no? Pero ano nga ba yung talagang pangmatagalan? Yun ang tinatanong natin, no? Kaya we're very happy that we have this episode. This is episode 7, no? Ng ating PhilHealth Papo podcast, no? Thank you, PhilHealth. Siyempre naman. Ikaw pa ba? Kayo pa ba? So, pakilala na natin yung mga guests natin. Kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung tinatawag na gold standard ng kidney care na rin, ano? Yes. Yung kung bukod sa dialysis, ito na talaga yung parang pinaka-supreme na treatment para sa may mga problema sa bato. Yeah. So, sino ang ating mga kasama ngayon, Of Miss RC? course, ang ating mga kasama ngayon ay mga nag-underwent ng kidney transplant. And of course, I'm very happy to introduce our representative from Kitap, si Miss Nori Gonzalez. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Ay, Miss Nori. Ano po yung kitap? Kita po is Kidney Transplant Association of the Philippines. Ayun. So, kasama. Sino pa ang kasama natin? Of course, meron pa. Hindi, siyempre, isa pang ano. Kasi, una muna, si Miss Nori daw kasi, parang kasabay ng PhilHealth yung kanyang transplant, first transplant. Yeah, so at the time, hindi ko alam kung may package mamaya, tanungin natin si Doc, no? Now, ang meron tayong isa pang guest ngayon, si Mr. Teng Lomondot ng Kidney Alliance Philippines. Good morning po, everyone. Yan, so na-transplant din si Teng. At siguro naman, panahon na ng PhilHealth yun. Hindi naman kay Ate Nori. At ang huling-huli kasama ho natin from PhilHealth, mula ho sa PhilHealth Regional Office NCR North, si Dr. Migs Albornoz. Doc Migs, Good morning, everyone. Hello po. And so, katulong natin po siya magpapaliwanag ho ng mga benepisyo ng PhilHealth, maging po ang pagpa-file ng Z-benefits para sa ating kidney transplant package po. Yes. So, Mr. RC, simulan mo na yung kwentuhan natin. Ano bang mga tatanong natin sa ating mga... Kasi based on our yung take-off natin from last episode, nabasa ko kasi that meron daw mga 7 million na may kidney disease na. Parang may mga issues na, no? So that means, itong mga 7 million na mga pasyente na ito, ay papunta to ng dialysis. And of course, paano to ngayon pupunta para mag-kidney transplant? Katulad kanina, sabi mo, gold standard ng kidney transplant. Gaano katagal yung magmula sa dialysis hanggang sa kidney transplant? So, paano ito nauuwi na kailangan siya mag-kidney transplant? I think the best person to address this issue or this question is none other than si Doc Migs. Doc Migs. Yeah. Opo. Yes po. Pakibigyan ng linaw yung pagta-transplant. Pag ang isang tao po nagkaroon ng chronic kidney disease o physically may symptoms na ng chronic kidney disease katulad ng
hirap na umihi or hindi na umiihi or may mga aches and pains na sa may bandang likod for your kidneys, together with a biochemical factor na ang function ng kidney mo, hindi na talaga nagpa-function. Mababa na ang kidney function mo. Less than 15 or CKD5. You can do dialysis, but the gold standard for replacement, kasi ang important talaga, renal replacement therapy. Ang renal replacement therapy, pwedeng yung hemodialysis, peritoneal dialysis. Ang gold standard talaga is you replace the kidney itself. Kaya, kidney transplant yun. May requirement ba, Doc, para ma-kidney transplant ka? I mean, when kasi marami tayong pasyente na nagda-dialysis for such a long time. Like yung example natin last episode, si Sir Ray, no? 15 years na siyang 15 years. So, nagda-dialysis, hanggang ngayon, no? So, when is the right time to do the kidney transplant? The right time to do the kidney transplant is, number one, meron kang makukunan. Whether a live donor or a deceased donor, may magbibigay sa'yo ng kidney. Second, wala ka, or yung donor mo, walang mga comorbids or stable naman biochemically. Maki-clear naman. Kasi transplant is a surgical procedure. Siyempre, it has its own risks. So, dapat maklear ka. Cardio, pulmo, nephro, minsan sa endo din. Kailangan ng clearance lahat. So, Teng, yun. Nasabi ni Doc kung ano din yung mga preparations pa, na mga requirements pa para bago mag-transplant. Ano. So, what was your experience? Before transplant. Before transplant. Okay, nag-undergo po ako ng work-up. Habang process po iyon. Wala, siguro from head to foot, palang titingnan talaga siya na parang ready ako for the transplant. So, ayun, pati heart, pati ngipin, lungs, naka-clear, dumaan talaga siya sa proseso po. Gaano katagal inabot magmula doon sa yung pre-clearance mo? Hanggang sa transplant hanggang ako. sa transplant. Nag-dialysis kasi ako for 6 years, so wala akong mahanap na donor, na physically fit na donor. So ilang ano yun, parang ilang ano din ako, work-up din ako noon, maybe more than 5, I guess. So with a span of almost 6 years na pagto-transplant, na ano ko, work up ko po. So, nakakuha ka naman kaagad ng donor or for your transplant? And how does it work? Saan ka maghahanap ng donor? Through a hospital ba or through a medical group pa? Paano ba yan, Teng? Okay, in my case kasi wala akong mahanap ng donor. So, doon ako sa mga kakilala ko, sa mga friends ko kasi sa family members ko wala siyang fit physically because may mga sakit ng kapatid ko or hindi ko sila ka-blood type. So, the other resources for me is maghanap ako sa mga kakilala ko, mga friends, mga empleyado namin. And then at the same time, while I was looking for a living donor, I also decided na magpa-enlist sa cadaver or yung brain dead or deceased donor. So doon naman ako pinalad po. Doon ka nakakuha. Nice, that's good to hear. Cadaver. And paano mo inayos yung, kumbaga, yung paggamit ng PhilHealth Z benefit mo? Saan ka ba na-operahan? Na-operahan pa ako sa National Kidney and Transplant Institute. Ang case namin po was pagka-admit ko, pumasok ang representative ng PhilHealth, which is si Ma'am Tara. So, may mga papers na pinapermahan. Tapos, after transplant, doon ko na lang nalaman nga, pasok ako sa ZPAC po. Matagal ba pinaghintay mo doon sa list? Ang sa list, matagal para matransplant ako. Matagal din. Dalawang tawag. Tapos dalawang tawag doon sa ibang hospital po. Tapos nag-transfer ako sa Manila dahil dito ng work ko. So nung 8 months ako naghintay dito sa Manila. Si Miss Nori. Maganda istorya ni Miss Nori dahil at that time, wala pang PhilHealth package. Yes po. Pakikwento mo naman. Kasi Miss way Nori. back 1996. 30 years plus. Na-dialysis ako ng 6 months. So, from 8 hanggang June. And then on December 19, 1996, nagkaroon na po ng transplantation. So parang mabilis din. Hindi na ho kayo nagpaabot ng 1 year or bago kayo magpa-transplant. Yung doktora sa NKTI na
kung ilan yung mga kapatid ko. So sabi ko, we are 7. Oh, maraming donors. So isa-isa mga kapatid ko na, yung isa, sabi niya, parang may doubt siya na baka hindi siya magkaanak. So sabi ni Doktora Aninuevo, actually na-mention ko si Doktora, sabi niya, kami lang nag-usap, sabi niya, pag may mga doubt kasi na mag-donate, it has to be, I mean, Full. yung bukal sa loob, hearted ang pag-donate kasi baka magkaroon ng psychological something. So, nung malaman ng elder sister ko sa Iloilo na hindi magdo-donate yung kapatid kong isa, so sabi niya, sige, try ko, pagdating ng November, pag out ng school, I'll go to Manila, then magpapa-screen kami, test. So, after that, November, mabilis lang po kasi full house match kami kasi ni ate. Type AB+, ang dugo namin pareho. And then, yun, the interview with the social worker, madalis din po dahil mabilis din kami nagsalita mga requirements. So, yun po, on that December na maraming mga doctors na naka-break. So, naisingit po ako sa transplantation. So, at the time, so it's a live donor, Yes, tapos relative pa ninyo, Yes, so mas mabilis yung waiting time ninyo, Yes, unlike yung kay Teng. Pero, at the time, wala pang PhilHealth. Wala pa po. So, ngayon, I think meron na mga bagong development, no? So, I think we have to Yes. ask si Doc, Si Doc Migs. ano pa ba mga naging development ng ating Z-benefit for kidney Kasi hindi na yata transplantation ang sagot lang, pati yata yun sa yun sa donor, living or deceased na donor, may parang coverage na rin coverage tayo. ng ating Z-benefit? Okay. For Z-benefits, di ba, ang Z-benefits are for catastrophic illnesses. And the need for renal replacement therapy because your kidneys are non-functioning becomes important. Kaya ginawan po siya ng Z-benefit. Both for the dialysis part as a renal replacement, peritoneal dialysis, and for the purposes of our episode, kidney transplantation, may Z-benefit na siya. As of last year, together with post-transplantation medications in both adults and children. Merong 3 na bagong Z-benefits for that. Ang contracted natin, as of January 31st of this year, we have 26 nationwide hospitals, Marami both na yun, private yun, and Miss Arcee. government, that are able to do kidney transplantation. And for the post-transplantation medications, we have 4 for adults and 2 for children. I see. So, medyo sa post-transplantation, we still need more facilities that are willing to be contracted. So, maybe of those 26, pwede din sila mag-apply. Since they're doing the kidney transplant already, maybe they also want to render aftercare as part of the Z-benefits of PhilHealth ng post-transplantation medications and laboratory. Pero Teng, Tenori, di ba kailangan, parang minomonitor pa yan after nung transplant kung magkakaroon ba ng parang rejection ba yung body system ninyo dun sa transfer kidney. So, ano yung process naman nun? Teng, ano yung nangyari sa process dun? ko dahil bago pa lang akong transplant. So every 3 months na lang ang monitoring ko. But still kahit na 3 months ang check-up ko sa doktor, but ako kasi ang case ko medyo monthly pa din ako nagpapalaboratory regardless if nagpapakita ako sa doktor or hindi. Just for makaka-peace of mind sa akin. But do we cover na rin ba yung mga anti-rejection medicines ngayon, Doc Migs? As part of the post-kidney transplantation Z-benefit package, we cover anti-rejection medication. So those are immunosuppressants. And then the second, we cover laboratories done every quarter. And as well as a renal biopsy to check the status of the kidney once a year. Once a year. Pero yung transplant natin, is it only done once? Once in a lifetime? Or katulad yan, because we do have rejections, no? Halimbawa, ni-reject yung na-reject kidney. yung first. Oo. Yung second ba, pwede pa uli siya You can always reapply for the Z-benefit. Magre-reapply So long tayo. as you are eligible, you're still CKD5, of course, your kidneys are still non-functioning, and you are cleared for a transplantation, meaning you as a recipient, wala kayong ibang sakit na
makakapag-affect sa surgery ninyo as well as yung donor nyo. Wala din namang mga comorbidities or illnesses that can affect the outcome of the surgery. Then, you can again apply for Z-Benefit. It's the same process. Miss Nori, Yes, yung sa iyo naman, kasi 30 years ago yung transplant mo. 1996 po, ano? Oo, Opo. ngayon, ano tayo, di ba? Meron na tayong Yes, pa. So after your transplant, so meron dapat kang Yes, maintenance. yes, pa. So, hindi siya covered pa ng PhilHealth Hindi at pa the pa, time. yes. Now that it's already offered, ano po ang status ninyo po? So ngayon po, after the first batch of interviewing with the PhilHealth people last January, so some of my members, especially the president of KITAP, has already been approved for the pre-meds and the laboratory. So we are waiting. So there are news coming from the NKTI compound na marami nang nakaka-receive ng mga letters from NKTI na yun. We have this pre-meds, pre-lab. Ano yung nakaschedule yan, Miss Nori? Depende po sa pagdating ng email. Email. Through email lang po. So hopefully we're waiting for the result. So that's good they're going back. I mean, Yes. to the list ng mga recipients ng transplant, no? Ng mga donors. Parang si Teng, kailan yung transplant mo? June 2024. 2024, only almost 2 years At least lang. siya, Paano yun? Madali siya. Bago lang siya sa directory. Yes. So, pwede yun, di ba? Doc Migs, pwede niya magamit ba yung post, ano pa natin? Yes, of Post-kidney course. transplant, Pwede namang magamit Z-benefits. na ang post-kidney transplantation, Z-benefit. Yeah. One of the tenets of Z-benefits are actually, number one, it's a multidisciplinary team. Hindi lang nephro ang magiging kausap ng pasyente. Pero all specialties na kailangan mong kausapin after your transplantation, they will do the planning for you. I see. They will do the planning for your treatment and how often you are supposed to go back for follow-up. So, para din yan yung cancer treatment plan, ano? Na Yes. lahat ng organs that would be affected ng ano nyo, para maging healthy ang condition nyo. Yeah. Dapat sila yung nagmo-monitor. Ano po ang coverage ng natin? For the Package? post-transplantation, it's quarterly. It ranges from as low as 8,000 to as high as around 30,000, depending on the type of immunosuppressant and the labs that will be requested by the multidisciplinary team. That's good. Magkano na ho ba ngayon ang package natin, Doc? For transplantation. Yeah. Transplantation. Transplantation, it also ranges from 800,000 to around 2 million, above 2 million, depending on the kind of donor and the type of surgery, of transplant surgery that will be done. See. So, Teng, yun nga. Ngayon, nabalitaan natin na pwede naman pala yung pwede mo pang gamitin. Di ba? Yung post-kidney transplant benefit. So, would you be applying ba? Or have you already applied? I've already applied Nice. sa, na first batch sila ate, no? Yeah. Sila ate. Tapos kami yung second batch na first 500. So nakapag-apply na ako. I'm just waiting for the email. Yun na lang. Okay, that's good. Gano'n katagal yung post-transplant na? Yung post-transplant. Oo nga, ano, package? mag-end ba yung coverage natin after 1 year or 2 years ba? It's there's a different coverage for the first year post-transplant and then the succeeding years. We don't have an end point as to when the package will no longer take effect. So far, what we can say is, dun tayo sa succeeding years magbe-base. So yung 8,000, di ba nabanggit yung Doc? From 8,000 pesos. So every year yan? Every quarter. Quarter. Oh, I Ano see. laboratory. Yes. I see. Even the laboratories and the renal biopsy or the biopsy of the kidney. Ang issue ko lang na gusto ma-erase, Doc, is that of the 26 accredited or contracted facilities for Z-Ben na KT, hindi pala lahat sila na 26 ay accredited natin for post. Hindi pa. Again, we have 4 for adults of the 26 and 2 for children of the So 6 26. pa lang yung sa post. Yeah. So ano po ang pwede namin gawin para makapag-raise ng awareness? Kasi syempre, itong mga dating mga transplant patient, kailangan, hindi naman pwedeng NKTI lang ang mag-receive sa kanila, di ba? Eventually,
kailangan mas marami ng available tayo. So, The goal is nationwide or at least per region, per area. Marami tayong mga centers that are Z-benefit contracted for both transplantation and post-transplantation. They only need to apply. So, I see. They only need to apply for being contracted as a Z-benefit package provider. And maybe if a patient in one of the hospitals, in one of the regions, requests na, Doc, pwede bang meron naman ganito ang PhilHealth, ayaw niyo mag-apply. I mean, here, listening to this podcast, you can already imagine na you can apply actually. All you need is the letter of intent, the self-assessment tool, and the staff that are needed for the post-kidney transplantation. So, kunting naman tayo din, no? Pag-check lang ba ng history or paghingi na rin ng tips sa ating mga kasama si Ate Nori Enteng. First off, Ate Nori, ano bang nangyari talaga? What led you to have yung ganong kondisyon, yung chronic kidney disease? Ano ba nangyari? The year 1996 is a memorable year for me actually. So from that year, nalaman ko na while working, parang nagbabamit ako. Yung lahat ng kinakain ko na ilalabas ko. And then, nagiging sexy ang aking mga parang nabawasan. Hindi na ako sexy ganyan. So, pero yung pagtatrabaho, talagang energetic naman ako ever since. Yeah. So, dumating ako sa point na parang, sabi ko, ano kaya? Kasi usually, ang ginagawa lang ng mga treatments sa isang food service is more on urinalysis. Ganun na kasimple. So, dun sa urinalysis, nakikita ko na parang may infection. Tapos yung blood pressure mataas. So, sabi ko, siguro normal lang naman kasi usually sa bilang babae, nagkakaroon naman tayo ng mga monthly periods. So, sabi ko, it's okay. So, dumating ako sa point na parang hindi na ako masyadong kampante. So, yung sister ko nalaman na. So, nagpa-executive check-up kami. So, doon lumabas yung creatinine ko ang taas. Nakaloka. So, I was crying so hard. So, sabi ko nga, minsan may mga time na talagang nag-ano ka na, why me of all people? Kasi parang, you've been so good, pero dapat daw kasi hindi ganun eh. So, sabi naman ng doktor, you're very lucky kasi you have a job, yung ganun, and so forth. Compared naman sa ibang mga taong may hirap na may sakit pero hindi nila kayang magpagamot. So, yun yun. So, dumating ako sa point na napunta ako sa ibang hospitals na hindi ko masyadong kaano yung doktor kasi parang medyo mabilis ang pagbibigay ng diagnosis sa akin na, ay, dapat i-transplant ka na kasi ganyan-ganyan. So parang medyo na-off ako sa doktor. So, sabi ko, nag-pray ako so hard. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang nephrologist na makaka-relate ako bilang babae. So sabi ko, tapos nakita ko nga yung Kidney Institute, sabi ko, this one. So pagpunta ko doon, binigyan naman ako ng isang nephrologist na Kerigma. So it's like that. So it's doktora. So from there, nag-start na, kami, parang lahat ng, actually, mga sister ko, tsaka yung isang sister ko pa in-interview na ganito yung kalagayan, ganyan. So, yun, dumating sa point na, you have to go under transplantation kasi, while you are healthy, you're still moving, kesa naman sa magdadialysis ka all throughout, pero meron ka namang possible donors. So, dumating ko yun sa point na gano'n, dumating na naging mabilis ang mga proseso. So, yes po, yung 6 months na dialysis is a happy trip actually. kasi while going to dialysis, nag-apply pa ako ng trabaho. So, tinanggap naman ako. Bata pa tiyak. Yes, kaya parang sabi, kinakating session ko talaga, sabi ko, may trabaho pa ako sa Green Belt. So, dumating sa point na sabi ng nephrologist ko, Miss Nori, you have to be cool and chill kasi December, ganyan-ganyan. So, medyo nanahimik ng aking mga movement. Pero kailan mo nakilala ang Kitap, Miss Nori? Kailan ka nag-join ng Kitap? Nung nagpaparito po ako ng check-up sa National Kidney Institute, so nakikita ko yung mga poster nila doon. Sabi ko, ano kaya ito? So, yun, doon pa nag-start, nag-apply ako as member. And then, parang gusto ko lang, actually, bilang member ng Kitap, yung iba kasi usually na, ano yung makukuha ko. Usually, yun minsan ang sa akin naman, parang gusto kong i-share yung aking journey. Gusto kong i-share yung
yung aking, di man talent, pero yung parang makapag-create ka ng something Yeah. different from as a patient. Mm. Yun, so doon po nagsimula ang lahat. Parang, ay, ang saya naman pala. Oh, 30 years ka ng member pala ng Yes kita. po. Thank you, Lord. Paano naman si Teng? I mean, ano ba yung naging lifestyle ba sa pagkain, sa trabaho, na tingin mo nakapag-contribute dun sa naging sitwasyon mo na maging CKD patient ka? Okay, ang case ko naman was, actually, ang pinalaki kasi ako ng father ko, tapos hiwalay sila ng mother ko, tapos si father is dito sa Manila nag-work. So, ang tao lang dun sa bahay at ako ng kapatid ko, syempre mga student. So, ang pinakamadaling lutuin noon was instant noodles. Oh. Yeah, that's reality. Oo, Okay, naman. from elementary to estudyante. college, yun lang talagang paborito ko from breakfast, lunch, dinner. So, I think that Talaga was madalas ka Yeah, kumain. as in every day. Tapos minsan pa may corned beef pa, may meatloaf pa, yun ang mga... So, processed. Yeah, Processed. as in from elementary to college, yun ang kinakain ko always, every day. So, ano na yun talaga mga unang naramdaman mo na, iba na to Okay. Nagpa-check up ako, graduating ko ng college noon. So, nagpa-check up ako and then, na ano pala, na parang mataas ang BP ko. So, binigyan ako ng gamot ng doktor ko, but then I was young then, I was 23 years old, I was about to graduate in college. So, hindi ko masyadong inintindi, hindi ko ininom ng gamot, so hindi ako nag-follow up check up. Then after that, mga ilang months, napansin ko na yung ihi ko ay sobrang bula, as in sobrang foamy na parang may sabon. And then towards that latter part, napansin ko na yung paa ko was parang tinutusok ng karayom. So that's when I decided to go back to my doctor, and then nagbigay siya ng mga set of laboratories, kasama na doon ng creatinine, and it was discovered na mataas na palang kreya ko. Oo. But ang nun, lumipat ako ng specialist, na nephro talaga. So ang ano naman ng doktor ko doon sa Cagayan de Oro, si Doc Oliveros, was ipa-delay yung CKD ko. So I was diagnosed at 23. So nag-dialysis ako at the age of 33 years old. So 10 years kong na-delay ang CKD ko noon. Any reason? Bakit? So, na-put off mo talaga. Oo. Was it your choice? Or? Siguro din kasi takot ako mag-dialysis eh. But then, when I was 24, 25, sinabihan ako ng doktor ko doon na maghanap ka na ng donor. But then, bata pa kasi eh. So, hindi ko every check-up, independent kasi. So, every check-up, ako lang mag-isa pumupunta sa doktor ko, walang kasama. So, yun ang talagang advice ng doktor ko noon sa Cagayan de Oro na maghanap ng donor. So, hindi ko naman siya hindi ko siya masyadong ano na bang tawag Binibigyan doon? ng importansya. Oo. Doon na lang ako, nung nag-adult na ako, nung papunta na ako mag-dialysis, doon na ako parang naghanap ng donor, pero nahirapan naman. Pero thank God. Oo. Anong, 2 years ago eh. Ano naging benefit? I mean, and then you learned about the PhilHealth package. During alam ko na meron na siya. I see. Oo. Did you how was your experience during yung as a recipient of the ZBEM? Naka-ano ako ng Z benefit noon. Opo. From 1.2 kasi yung total bill ko. So yung kalahati doon, ang 600 doon was from doctor's fee, and then 600 naman was covered by PhilHealth po. I see. Yes. Pero parang wala kang masyadong yung kasi copay Apo. nag-copay Private ka. kasi. Sa private. Kasi private. I see. So, and then how long pala ang recovery nyo from transplant? Yung ibig sabihin nag-normalize. Yung parang naramdaman niya talaga na bago na. Second lease of life na. Yung sa simula, ako naman, ma'am, nung na-transplant 1996, January 1997, talagang isolated room. No pets, no visitors. Isolated lahat, pati yung mga gamit mo. Parang you have to be conscious kasi sa infection, tsaka yung mga illnesses na may mga cups, lagi ka naka-mask. So, ganun lang po. Tapos, pag magpapacheck up ka, dapat nakataxi ka kasi dapat huwag ka mag-transport talaga ng usual kasi very high risk po yung infection. So, after that, pero yung mga diet, the usual naman yung diet, pero more on a little of this, a little of that. More conscious ka na rin. Pero more on vegetable and fishes. So, yung mga meat,
kailangan naman natin ng meat for the muscles. yes. So parang balance lang dapat. Balance Mga lang naman. kanin. So yun, ganun kabilis lang. And then, January, siguro mga March nag-work na po ako. Talagang energetic nga to siya. Pero it's more on the office type. Yung parang once sakay lang ng tricycle away from the home. So parang, yun lang, the usual clerical work. Ganun lang kasi. Mas At hindi least, heavy, no? Just hindi heavy. Hindi Ganun lang po. stressful. Short distances, short trips. Yan, mga ganun lang po. So you think, ano experience? Oo, 2 years from your transplant, kumusta ka na ngayon? I'm very much better. Grabe na yun. I'm better now. So, iba kasi yung lifestyle ng, iba yung buhay ng dialysis doon umiikot from hospital, work from home kasi ako. So, dito sa Manila, yung building ko nasa baba yung dialysis center ko, tapos nasa 4th floor ang room ko. So, from dialysis, tulog muna, tapos work. Tapos pag walang dialysis, pupunta ako ng hospital for the workup, ganun. So, I was very busy then. So, ngayon is, work from home pa naman din. Oo. So, gusto ko tong work ko kasi bawal na kami ma-expose sa tao. So, at least on my part, advantage na din siya. Ayun po. So obviously, none of you, parang regretted the idea na magpa-kidney transplant talaga ho, ano? Kasi ika nga panibagong buhay na ho din talaga. Piece of life. Ayan. So, Doc, may mga additional information pa ba tayo tungkol sa Z-benefits na dapat ho ay marinig ng ating mga viewers? Siguro prior to being enrolled in Z-benefits, you'd want to do more of prevention ng complications of an illness. So, because of the advent of universal healthcare, PhilHealth has taken up the mantle of providing primary care for all Filipinos. So, that's the Yakap Clinic. Siguro doon pa lang kung saan may mga libreng laboratories as needed, libreng gamot as needed, and consultations. Doon pa lang makikita mo na maybe you can be guided in terms of what your lifestyle is and what it should be. Yeah. So tama naman talaga, Doc. Yan talaga ho ang sinisigaw ng PhilHealth ngayon, yung primary care po namin. And you can avail of those benefits po through our PhilHealth Yakap, no? Tulad nga sabi ni Doc Mig. So talaga naman, napakalumang kasabihan, but still, di ba? Still, the best way, no? Para It still beats cure every time, yung prevention. But if nandun ka na nga sa point na yun, We have naman yung... It becomes your responsibility na makita mo kung saan ka pwedeng makakuha ng Z-benefits for kidney transplantation or kung na-transplant ka na, the post-kidney transplantation. So yun naman ang tinatawid natin sa ating mga ka-PhilHealth, Miss RC. Pag ganito na pong yung mga sitwasyon, catastrophic nga po yung illness, nandun pa rin naman ho yung PhilHealth para bigyan ho kayo ng coverage ho, ng financial assistance, lalo na ho sa mga mahahaba at mahal na gamutan. Yeah. So, hindi, katulad nga sabi ni Doc kanina, no, hindi, parang walang katapusan pa ito kasi kailangan may surveillance ka, no, may status mo or monitoring. Hanggang doon, ma'am, sakop na ng PhilHealth. Oo, ngayon sinakop na siya. So, maganda sana kung magkaroon na rin tayo ng mas marami pang participation, no, ng hospitals, no, para mas maging accessible talaga ito sa lahat ng ating mga members na nag-underwent na ng KT. Gawin natin mas accessible po ang mga benepisyo ng Pilipino. Yes, because after the transplantation, after the first year, hindi naman natatapos yung gamutan, hindi naman natatapos na kailangan ng monitoring. Kaya may coverage pa rin si PhilHealth. At hindi naman natatapos yung coverage ni PhilHealth. It's good nga na isama na. Kasi before, 10 years na yung Z-Ben natin, more than 10 years na yung Z-Ben natin. Isa yan sa mga ni-launch natin way back 2012. Z-Ben, yes, Z-benefits. So, from then on, wala pang yung post nga. Tapos ngayon lang, this year lang ba yan, Doc? Yung Last post? year. Last year. Yeah, so I think marami tayong hinahabol na para dun sa post-monitoring ng ating mga... At tulad nga ng lagi kong sinasabi, Miss RC, it's really a good thing na nakakausap natin yung papo, yung mga katulad pong patient groups ni na Ate Nori, no? Kasi nakakatulong ho talaga sila na may abot sa PhilHealth kung ano yung pangangailangan nila. So we can make the necessary enhancement po para sa amin namang mga benepisyo. Exactly.
So, sa iyo, 2 years ka na. So, 2 years ka na rin member ng Kidney Alliance. Opo. So, bakit ka naging member? Paano ka naging member? Nandoon ka na rin sa hospital? Hindi pa po. Nagkakilala kami ni Ate Mel noong one time sa isang event sa hospital. Okay. Tapos, after noon, na-invite niya ako. Right ka na. Nakatulong naman sila sa iyo. Opo. Nandiyan lang yata si Ate Mel, baka mamaya. So, anyway. So, ano yung nakuha mo being a member of Kidney Alliance which is under PAPO, ano naman yung naging benefit para sa iyo? Okay. Support po. Si Ate Mel, especially, kausap ko siya personally. So, I can message her anytime about my concern. Ayun Good. po. Kasi bukod naman ho talaga sa, di ba, financial na support ang kailangan talaga sa pagpapagamot. Iba yung may kausap, katulad mo ng kondisyon, support group nga, ika nga ho. No? Iba rin yun. Yung panahon ninyo, Ate Nori, sino naman ho ang talagang sumuporta ho sa inyo during your ordeal ho talaga? Usually the family. Family ho talaga. First. And then the rest, yung sa NKTI, the nurses, the doctors, and then the kitab na ball. So yung kitab kasi is more on advocacy. Matagal na ho ba ang kita? Yes po, it's 40 years. We are on the 40th year on June 28, Actually, nag-start po ang kitab is May 28, 1986. So we are on the 40th this Magpo-40 year. na nga. 40 years of 42. Tama. Yes po. So advocacy ng kitab is we go around and networks, GMA and other stations. We advocate how to prevent and cure. Actually, it's more on prevention That's good. rather than cure kasi because we as transplant would like to tell the people na as a kidney transplant, we are preventing kidney disease so that PhilHealth can be so that the people should have balanced life. Yeah, they have to take care of themselves, and then at least in a year they must have one urinalysis or creatinine for that para makita na talagang they are in good health. Kasi it's better to be earlier detection so that to prevent any whatever operations needed. That's good. Kasi reminder talaga yun to take care of your health, no? Before it's too late, no? Tama naman, Miss Orson. Diba? So, hindi naman nila pwedeng sabihin, okay lang yan, may transplant naman. Hindi naman ganon. Huwag na kayong umabot sa ganito. Sa meron sila sabi, wala Ganun naman akong talaga. nararamdaman. Usually, kaya ako okay. Pero not really. Yes. So, awareness ho talaga, no? Huwag na kayong umabot sa pagpapatransplant. Yun naman yung kanila talaga. Kahit may PhilHealth, iwasan mo natin agad ka. Yeah. Sabi nga natin, ang mga benepisyo ng PhilHealth ay mga benepisyo kung pwede ayaw mong gamitin. Oo, karamihan doon. Oo. So, good health ka eh. Lalo na si Ben, medyo Z-benefit, medyo Catastrophic yan. yakap na lang po para at least ay Napopromote laboratory. yan, Opo, kasama dyan. Primary care po natin yan. So, ayun naman. 30 minutes, kabilis. pero of course, we really would like to thank our guests and our viewers po sa pagsama muli sa ating episode na ito ng ating podcast. And before we part ways with you, gusto lang namin hingaan ng messages ang aming mga guests ngayon. Unahin natin. From PhilHealth po. Ano ba message ng PhilHealth? Doc Migs, para sa ating mga viewers ngayon. For our viewers, again, PhilHealth does not only cover curative care, also preventive and rehabilitative. Preventive for yakap, rehabilitative for Z, as for example, is a Z benefit. So, kung ano mang kailangan, you can always look for PhilHealth. Baka meron coverage doon. Yes po. Sa dami naman ng packages na kinocover natin, Doc, siguro may mahihit tayo doon eh. Yakap pa lang. Yakap pa lang. Na kayo. So, yun. Thank you so much, Doc Migs. Teng, any final or parting words for our viewers? To all our viewers, again, choose to be healthy. Okay. Again nga, preventive is better than cure. Drink water, exercise, and then eat healthy foods. Avoid processed food. Narinig niyo yung kwento kanina na Teng, ha? Coming from myself. Yung mga estudyante dyan na nasa boarding house.
Oo, nauso pa naman yung mga maanghang na, papanood Korean yun. noodles na yan. Pero hinay-hinay lang. Hindi naman ho sinasabing wag talaga, pero as much as possible, less na ho talaga yan. Lesson natin yan. Ate Nori. Of course, yeah. Life is short, make it simple and sweet, and we have to love life, so we have to take care of ourselves. Yun. Yes. Tama naman ho, pero 30 years nang na-transplant pero it's going so... Oo. Akalain mo bang transplant? Yes. Story? Pero Thank you po. napakaganda ng sinabi naman ni Ate Nor na yun na talaga. Life is short. Make it sweet talaga. No? Sweet and simple. Sweet and simple. Yun, tulad ng PhilHealth. I mean, madali lang naman po kami matagpuan. You just need a short amount of your time, no, Miss RC, kung marami kayong tanong sa amin sa mga benefits and programs. Ito uli ang aming hotline, Miss RC. Yeah, it's 8662-2588. Open yan, 24/7 po yan. 24/7 ho yan. At syempre, meron kami mga mobile numbers, no? Ito po yung 0998-857-2957 or 0968-865-4670. And for our Globe numbers, Kasama din po dyan ang 0917-127-5987 at 0917-110-9812. Pwede rin po kayo mag-email sa amin sa actioncenter@philhealth.gov.ph, and please follow us on our social media pages po sa Facebook, sa X, sa YouTube. Meron na rin po kaming TikTok, TikTok account. So Spotify, kasama na rin po yan sa mga channels kung saan po ninyo matatagpuan or maririnig ang impormasyon tungkol sa inyong PhilHealth. yeah, kasi kailangan mas marami kayong informasyon ngayon sa Yes. we would like to reach everyone, no, sa ating mga various social media, Windows, mga quad, mga quad approval dyan natin, Yes, diba? nandiyan naman. Kailangan, nandiyan dyan. Kasi marami pa rin tayong mga kababayan na hindi pa rin alam ang mga benepisyo ng PhilHealth. Tama po. So, pag may nararamdaman kayo, no, huwag niyong kalilimutan, ang PhilHealth ay inyong kayakap. No? Marunong na, talagang partner talaga ng PhilHealth ang papo. Sa inyong naramdaman. Hindi kasi, talagang sa prevention talaga, ang pundasyon po kasi ng UHC ay, primary care. care. So, pag nasisimulan kasi natin sa mga preventive measures, mas napiprevent natin talaga yung maging catastrophic na o mas malala na ang Yes. ating mga kaso. Bukod nga ho sa gastos na maiiwasan natin through primary care, yung emotional drain, yung stress na maramdaman natin ay maiiwasan din natin lahat yan. So that's our episode for today. Once again, this has been JJ. And this is RC. And thank you so much for joining us in Good Health, the PhilHealth Podcast. Real talk, real care, real health. Salamat po mga ka-PhilHealth. See you again. Thank you po.